Now, welcome back investor! Sa video na to, i-discuss natin ang isang crucial topic na mayroong malaking impact sa ating financial success. Ito yung the lack of proper research before investing in a company's fundamentals. In the fast-paced world of investing, madaling makuha ang atensyon natin kapag mayroong excitement sa ating merkado. Now, this can lead to impulsive decision. Pero lagi mong tatandaan, taking shortcuts when it comes to understanding the company's fundamentals can lead to a costly mistakes. Kung gusto mong malaman, stay ka lang. I'll show you how. Now, bago ang lahat, congratulations muna dito sa dalawang subscriber natin na nanalo ng aking portfolio tracker. Message nyo lang ako, definitely, ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations! Now, let's face it guys. In the era of social media and quick information, ang temptation sa pag-escape ng thorough research ay talagang very real na andyan iyan. Alam natin iyan. And also, we often see headlines about hot stocks and trends that seems too good to miss. Now, bibigyan ko kayo ng senaryo kapag mayroong mga hot stocks. Ang laging sinasabi ng mga bago pa lamang sa pag-i-invest dito sa ating merkado, I saw everyone talking about a certain stock, so I jumped in without really understanding the company. Familiar ba kayo dyan? Or itong pangalawa, akala ko mabilis akong kikita dito, but it turns out, hindi ko pala naiintindihan yung ginagawa mismo ng kumpanya, kaya nangyari sa akin, kaya nalugi ako ng malaki. Itong scenario 1 and scenario 2, nangyari na ba ito sa inyo? And ano-ano nga ba yung mga natutunan nyo kung nagawa nyo itong dalawang scenario na to? Please comment down below para magkaroon din tayo ng iba't ibang idea. Now, here's the truth. Proper research is the foundation of successful investing. Ang pag-aalam natin ng fundamentals ng kumpanya ay ito isang parang puzzle na binubuo natin. Habang nabubuo natin yung parts ng puzzle, doon natin nare-reveal yung true potential ng isang kumpanya. Ang pag-aalam natin sa mga factors like revenue growth, earning history, gaano ba kalaki yung utang, and gaano ba ka-expertise ang management ng kumpanya, ito ay magbibigay sa atin ng comprehensive picture of a company's health and long-term prospects. Ang tanong, saan nga ba tayo makakahanap ng mga financial website na pwede nating i-research and para magkaroon tayo ng idea sa mga kumpanya na paglalagakan natin? Maraming financial website na pwede nating gamitin. Nandiyan ang investing.com, Morningstar, and Simply Wall Street. Ngayon, kung gusto mong makita yung sites na ginagamit ko, kung saan ito ay ginawa ko para maging comprehensive yung pagre-research ko sa mga kumpanya na paglalagakan ko. Na ang gagawin mo lamang, puntahan mo lamang itong aking YouTube channel, then pindutin mo lamang link na ito. Or kung gumagamit ka naman ng cellphone ngayon, puntahan mo lamang itong About tab, and pindutin mo lamang ang link na Learn more about investing. And sa ganitong format ang makikita mo dito. Now guys, itong ginawa ko ay very comprehensive para sa akin kasi naandyan na yung financial information ng kumpanya, yung pinaka-latest news and disclosures ng kumpanya, saan ba nanggagaling yung revenue ng isang stock, market cap information, percentage of revenue. Makikita mo rin dito yung performance ng management, 52-week high and 52-week low, and also ang mga mahalagang importansya pagdating sa fundamentals ng kumpanya. Ito, makikita mo siya dito. Now, ginawa ko ito based sa aking criteria, based sa aking laging hinahanap sa mga kumpanya na aking paglalagakan. Para mabilis kong natatrack and para mabilis kong nahahanap yung mga potential companies na ating paglalagakan. To avoid falling into the lack of research trap,
here are a few common pitfalls na dapat aware tayo. Number 1 ay magre-rely lang tayo sa mga tips and mga sabi-sabi without doing our own independent research can lead to uninformed decisions. Pangalawa, ay ini-ignore natin yung financial statement or annual report ng company. Kung ikaw isang long-term investor at tamad ka magbasa ng annual report ng mga kumpanya, ay mahihirapan kang malaman kung ano-ano ang ginagawa mismo ng company. Doon ka magkakaroon ng unwise decision sa mga kumpanya na pinaglalagakan mo. Pangatlo, hindi natin iniintindi yung industry's dynamics and yung competitive landscape ng kumpanya o yung moat, kung mayroon bang moat yung kumpanya na paglalagakan mo. Now, let's talk about the research process na kung paano nga ba tayo magbabasa ng annual report and ano nga ba yung mga dapat nating tingnan. Now, first, para makapunta ka at para mahanap mo yung mga annual report ng company, napuntahan mo lamang yung PSE Edge or puntahan mo lamang tong website na ginawa ko and puntahan mo tong news. And dito makikita mo, madedirekta ka na sa PSE Edge. And ang gagawin mo, type mo lamang dito yung ticker symbol na gusto mong i-research. For example, DMC. Ayan. And then, puntahan mo lamang itong company's disclosures. And type mo lamang dito yung annual report. And pinutin mo lamang ito. And ito yung makikita mo, no? Ayan. So, gagawin mo dyan, expand mo lamang ito, then download. Ayan. And kung mapapansin mo, nasa 300 pages itong annual report. Kaya guys, maraming investor ang tamad magbasa kasi sobrang laki, sobrang dami ng babasahin mo. Pero syempre, ang gagawin mo lamang dito, puntahan mo lamang itong table of contents ng annual reports ng kumpanya para magkaroon ka ng idea. So, for example, business information na sa page 6. Okay? So, puntahan mo lamang yan and makikita mo na agad yung ginagawa mismo ng company. Basahin mo ito para magkaroon ka ng idea. Now guys, and then sa annual report, pay attention sa mga sinasabi ng management. Tignan mo yung revenue trends. So, for example, para mabilis mong mahanap yung mga gusto mong hanapin dito sa annual report, ay Control F mo lang and then type mo lamang dito kung anong gusto mong i-research, for example, revenue, and then, ayan, makikita mo dito kung ilang beses binanggit yung revenue. For example, ito ay nasa 198 times. Hanapin mo dito yung pinaka-importante about sa revenue, profit margin, industry trends, and also yung mga red flags ng company, like, for example, increasing yung utang. Bakit nga ba nag-i-increase yung utang? Dito guys, sa annual report, magkakaroon ka ng idea kung bakit nag-i-increase yung kanilang utang. And ano-ano nga ba yung mga competitive advantage ng isang kumpanya na nire-research mo. And also, kung mayroon bang long-term trajectory for growth, itong nire-review mo. Dito pa lamang sa annual report, magkakaroon ka ng malawak na idea and information sa kumpanya. Now, ang goal ng thorough research is to empower you to make informed investment decisions that align with your goals and risk tolerance. Informed investors are better equipped to weather market fluctuations and more likely to experience long-term success. Remember, the lack of research before investing in a company's fundamentals can lead to avoidable pitfalls. Now, take the time to understand the companies you invest in. It's an investment in your financial future. If you found this video helpful, please consider subscribing to our channel for more valuable insights and guidance on navigating the world of investing. Now, thank you for joining us today. And until next time, this is Pessi Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side.